Palakpak po sa ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Bago po tayo maupo, pwede po bang kamayan natin ang ating katabi at sabihin po natin na pinagtagumpay ka na ng ating Diyos. Lagyan nyo naman po ng passion, pinagtagumpay ka na ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito, makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi ko na po tatanungin kung kayo po ay blessed dahil yung moment pa lang po na tumapak po tayo sa pintuan ng church natin, tayo ay pinagpala na ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Napakaganda po at napapanahon po ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Pwede po ba nating ipakita yung title ng ating teaching po sa umagang ito? Ang sabi po dito sa ating topic for this morning, when the battle is in the mind, overcoming the darkness within. Ang sabi po sa ating pinag-aaralan, may digma ang nagaganap sa loob natin sa ating mga buhay. At yun po ay nangyayari sa ating mga isipan. At ang gusto ng Diyos sa umagang ito, tayo pong lahat ay maging mapagtagumpay na talaga at totoo at kumpleto. Amen po ba doon? At kung meron man pong mga kadiliman pa sa ating mga isipan, ito ay mawala. Alam niyo po, ang sinasabi ng salita ng ating Diyos, you can be a Christian, you can become a born-again believer of Jesus Christ and still suffer from depression, still suffer from anxiety, still suffer in fear, no? Pwedeng makakilala ka sa Panginoon, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, pero pag alis mo sa church o kaya pag nasa bahay ka na o kaya pag ikay mag-isa na lang, nagsasuffer ka pala sa iba't ibang mga negative emotions. Or pinakamalala, ikay nakakilala na kay Jesus and yet may mga kaisipan ka pa rin ng suicide sa iyong isipan. Amen po ba doon? Alam niyo po, sabi sa isang kanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen po ba doon? Sino pong naniniwala doon? Taas ang kamay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po yun. Dahil kapag tayo ay nasa ating Panginoon, talaga namang may kagalakan, may kasiyahan dahil alam natin siya ang tutulong sa atin. Pero hindi rin po tayo aalis sa realidad ng buhay na kahit tayo ay Kristiyano, hindi araw-araw masaya. Amen po ba doon? Hindi araw-araw ay punong-puno ng pag-ibig ang ating mga puso. Kaya nga patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Parang ating kaisipan ay maging kagaya ni Kristo. Anong sabi po sa ating theme verse sa umagang ito na matatagpuan po natin? Sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Hayaan niyo pong basahin ko, for the weapons of our warfare are not carnal, hindi daw po makamundo, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hayaan niyo pong basahin ko yung Tagalog version para mas maramdaman po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mabuting Balita Biblia version po. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kagaya po ng ating pinag-aaralan sa umagang ito, may nagaganap na labanan within us. May nagaganap na digmaan within us. And most of our days, ano po kaya ang estado ng ating mga buhay? Tayo ba ay nananalo o tayo ba ay palaging natatalo? Napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos na ang sandata natin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Ibig sabihin, kapag kayo ay nag-away, mag-asawa, ang sandata ay hindi magtalo. Ang sandata ay hindi sabihin kung sinong may kasalanan. Amen po ba doon? Kundi ang sabi po dito, ang sandata natin sa mundong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ano bang ginagawa ng kapangyarihan ng Diyos? Sabi po dyan, sinisira ang mga maling pangangatwiran.
Alam niyo po, marami po tayong mga paniniwala simula ng ating kabataan hanggang ngayon na pinaniniwalaan pa natin, pero hindi naman talaga siya according sa salita ng ating Diyos. At isa po ito sa mga sinisira ng kaaway sa ating mga buhay, mga mali nating pangangatwiran. Ano pa ang sinisira ng kapangyarihan ng Diyos na gawa ng kaaway sa ating mga buhay? Anumang pagmamataas dito po sa ating church at sa ating mga buhay. Malinaw po ba na wala tayong ibang tinataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Amen? Balikan po natin ang mga nakaraang araw ng ating mga buhay. Ano po ba yung nilalaman ng ating isipan? Si Jesus ba ang nilalaman ng ating isipan nitong mga nakaraang araw? O stress? O pag-aalala? O takot? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ginagabi nito lahat ng pagmamataas sa ating mga buhay. Ano pa? Binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. Pwede po ba nating sabihin, binibihag lahat ng kaisipan? Amen? Every thoughts na pumapasok sa ating mga isipan, we command it to be submitted in the power of the Lord Jesus Christ. Dahil aminin natin sa hindi lahat ng pumapasok sa isipan natin ay wholesome at makakatulong para sa atin. Amen po ba doon? Kaya nga po sinasabi natin sa oras na ito, magbalik tanaw tayo. Ano ba yung mga pinasok, mineditate natin sa ating mga isipan nitong mga nakaraang linggo? Alam niyo po, kapag lumipas ang isang linggo na walang nag-overflow na worship or praise sa bibig mo, it means there's something wrong with your Christian life, with your personal spiritual life. Kasi ang tunay na isang Kristiyano, pagkagising mo pa lang sa umaga, may naglalaro ng awitin ng pagsamba sa isipan natin. Dahil ito yung nilalaman ng ating mga puso eh. So kung ang minimeditate ng ating isipan ay hindi pagsamba, hindi pagpupuri sa Diyos, hindi pasasalamat sa Kanya, hindi mga plano at pangako ng Diyos sa ating mga buhay, there's something wrong. At kaya po natin pinag-aaralan itong topic na ito para maging aware tayo na may labanan pala, may digmaan pala sa loob natin, especially sa ating mga isipan. Pag-usapan po natin para mas lalo nating maunawaan, introduction, the hidden struggle. A battlefield of the mind is the constant war between truth and deception, faith and fear, hope and despair, often unseen but deeply felt. Ang ibig sabihin daw po ng when the battle is in the mind, overcoming the darkness within, ay ang ating mga isipan again ay isang battlefield, isang digmaan na palaging nagkakaroon ng labanan, constant war sa pamamagitan or between saan po, Sister Ella? Nakalagay po dyan, between truth and deception. Ano ba yung totoo at ano ba yung kasinungalingan lang? Alam niyo po, pag tayo ay nag-Facebook, mapapaniwala ka na yung mga nasasaad doon at nakikita natin ay totoo. Pero hindi naman talaga. Ano pa? Pananampalataya at takot. Yan yung mga naglalaban sa ating mga buhay. Ano bang paniniwalaan ko? Yung sinasabi ng Diyos o yung nakikita ng mga mata ko? Kasi ang plano sa akin ng Diyos, iaahon niya ako sa lahat ng mga pagkakautang ko sa buhay ko eh. Pero iba yung nakikita ng ating mga mata. Hope and despair. Pag-asa at kawalan ng pag-asa, pagiging balisa. Diyan po, naglalaban-laban ang ating isipan and most of the time, itong mga bagay po na ito na nararamdaman natin ay hindi natin nakikita. Ang sabi po dito, you can become a worship leader who leads others in song, but silently struggles with thoughts of suicide, anxiety. Marahil kayo nagpapakanta dito sa taas, tumutugtog, sumasayaw, nangangamay, pero ang dami pala nating mga dinadala sa ating mga puso na walang nakakakita. A believer who avoids prayer because of overwhelming guilt and shame. Hindi ka nakakapanalangin sa ating Panginoon dahil punong-puno ng guilt and shame ang puso mo. Akala mo hindi ka kayang patawarin ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 Samuel 1 verse 10 to 13, Hannah poured out her soul in silent anguish. Si Hannah, born again Christian siya, pero naranasan niyang ma-depress. Nandyan po ba kayo? Bakit siya na-depress? Bakit siya nalungkot? To the point na na-misunderstood siya, mga kapatid ni Eli. Akala nababaliw siya. Kasi nananalangin ng sobra-sobra si Hannah, sobra siyang umiiyak sa presensya ng ating Panginoon, pero wala naman lumalabas na tinig sa kanyang bibig. So akala ni Eli, priest,
ay nababaliw siya. Bakit? Sobrang nalungkot, na-depress si Hannah kasi wala siyang anak. At nung unang panahon, sa time ng Old Testament, kapag wala kang anak, yon ay shame sa pagkatao ng isang mag-asawa, especially ng isang kababaihan. Siya ay finailed ng ating Panginoon. Ganun lumalabas po yun. So even si Hannah, isang born-again Christian, naranasan itong mga negative emotions na ito. Sabi po dito sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tayo po lahat, pag pupunta tayo sa church na ito, mga kapatid, anong makikita natin sa mga tao sa loob ng church na ito? Nakangiti. Amen po ba? Pero hindi natin alam, no? We are sinking on the inside pala. Lagi niyo pong tatandaan, maging artista man tayo sa loob ng church na ito o kung saan man tayo pumunta, pero ang Diyos ang tunay na nakakaalam ng tunay na kondisyon ng ating mga puso at hindi natin ito may ikakaila sa Kanya. Amen po ba doon? Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, imaginein mo may mga boses na pinapasok ang kaaway sa isipan mo. Ang sabi dito, hindi ka enough, hindi ka sapat, hindi ka magtatagumpay, you will always fail. Hari ka ng sablay. Sabi dito, wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa para sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng sarili mong bahay. Hanggang ganyan na lang yung buhay mo, isang kain, isang tuka. Hindi ka na makakaalis sa pagkakautang, hindi na kayo magkakaayos na mag-asawa, hindi na kayo magkakaayos na magkapatid. Hanggang dyan na lang. Hindi ka mapapatawad ng Diyos, wala kang karapatang maglingkod. Dahil makasalanan ka, karumal-dumal ang mga ginawa mo, mga bagay sa harapan ng ating Panginoon. Maybe naranasan natin yan. Amen? Yung mga thoughts na yan na pinapasok ng kaaway sa ating mga buhay. Alam niyo po, isa sa mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, when your mind is under attack, there will be no progress sa buhay natin. Kapag ang ating mga isipan palaging under attack of the enemy, hindi natin pinapalayas, tinutulog lang natin. Amen? Dinadaan lang natin sa kabisihan, hindi magiging progresibo ang ating mga buhay. We cannot move forward. Amen po ba doon? Kaya maganda na sa oras na ito, hayaan natin ang banal na spirito ang mag-evaluate sa nararanasan natin, sa isipan natin, sa mga tumatakbo sa ating mga puso. Lagi pong sinasabi ni Pastora Kay, ang pag-attend ng church, hindi ito isang ritual. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para i-apply natin sa ating mga buhay. That is wisdom. Amen po ba doon? And the moment that we are here, worshiping God, listening to His words, nandirito po ang banal na spirito, katabi natin siya. Amen? At ang banal na spirito lamang, ang tanging makakapag-reveal sa atin kung ano yung mga bagay na mali sa ating mga buhay. Sometimes hindi natin nalalaman yan. Amen po ba? You can be saved and still struggle mentally. Naku po, usong-uso po ang topic na ito sa kapanahunan natin. Marami po akong mga kilalang mga kabataan kapag papasok na ang, even po professionals pagpapasok na yung stress sa buhay nila, they shut down themselves. Di sila makikipag-usap kahit kanino. Di sila magre-reply sa mga messages. Seen ka lang o kaya ignored message ka. Napapanahon po itong mga bagay na ito. And even kahit born again believer ka na, pwede ka pa rin mabaliw. Kapag hindi natin iningatan ang ating mga isipan, kapag hindi natin pinaingatan sa banal na spirito ang ating mga isipan. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, what is darkness of the mind? Darkness of the mind is the spiritual and emotional fog that distorts perception, blocks truth, and magnifies fear, guilt, or worthlessness. Sino po dito nakapunta na sa Baguio? Taas ang kamay. Ang sarap sa Baguio, lalong-lalo na kapag panahon ng December hanggang February, minsan hanggang March. Sana makapunta tayo ulit doon, no? Praise God. At during those moments po, talagang napakakapal ng fog. Kaya nga po nauso sa sasakyan ang fog light Kasi kapag may fog, pag walang fog light, di mo makikita yung daan, pwede kang maaksidente. Ganito rin po, tinuturing ng salita ng Diyos, yung darkness of the mind, yung kadiliman sa ating mga isipan. Ito yung nagkaklag, ito yung nagiging dahilan para hindi natin makita clearly ng malinaw ang katotohanan mula sa salita ng ating Diyos. Ano ba yung binablock nito? Distorts perception, baluktot na pangunawa. Kaya po, marami tayong makikita ngayon, mga part ng LGBTQ society. We do not condemn them. Amen?
we love them so much that we want to share the truth that comes from the Word of God. Marami sa kanila, they confess Jesus sa kanilang mga buhay. Lagi nilang sinasabi, mahal din naman kami ni God. Pero they are doing the things na hindi gusto ng ating Diyos. Nagpapakasal, kahit na hindi yun yung kalooban ng ating Panginoon, nagsasama, gumagawa ng mga immorality. Bakit nila ginagawa yon even though may knowledge naman sila patungkol sa ating Panginoong Jesus? Dahil sa darkness of the mind na tinatawag. Amen po ba? It blocks truth. Ito yung dahilan kaya hindi tinatanggap ng isipan nila yung katotohanan. Tingin po kayo sa akin mga kapatid. Naka-encounter na po ba kayo ng isang tao? Nakitang-kita nyo, alam na alam ninyo, nagkakamali yung tao na yon at pinayuhan nyo, pero hindi nakinig sa inyo. Amen? At pinaniniwalaan niya, yung ginagawa niya ay tama. Pero alam mo at nakikita mo, mali yun. Tama po ba? Yun po yung nangyayari kapag may darkness of the mind, in the mind. Pinipigilan ito na makita natin ng totohanan yung katotohanan. And magnifies fear, guilt, and worthlessness. Ang binibigyan daan nito, takot. Diba? May pinapagawa sa'yo na isang task, hindi mo magawa, pinag-open ng prayer ka, close, pinagtuturo ka word of God, o kaya binibigyan ka ng boss mo ng isang task na ayaw mong gawin kasi natatakot ka. Mas nag-uumapaw yung takot kaysa pagtitiwala na ang Diyos, kapag may binigay na task sa'yo, whether sa loob ng church or outside the church, kakayanin mo because He is the one who strengthened us. Amen po ba doon? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sabi po dito, when you feel unworthy, approach God. Kapag nakita mo na feeling mo hindi ka karapat-dapat, feeling mo nakalimutan ka ng ating Panginoong Jesus, feeling mo ang madilim mong nakaraan ay nagiging dahilan para ma-disqualify ka sa pagiging isang Kristiyano, approach God. Yun yung isa sa mga maganda na ikay nakakilala na kay Jesus, you become a child of God. At dahil tayo ay mga anak na ng Diyos, anytime, anywhere, we can enter into His presence and we can approach Him. Pwede nating sabihin kung ano yung nararamdaman natin. Amen po ba? Nang walang halong pagkukunwari. Alam niyo po, na-realize ko, ang mga artista ay hindi lang natatagpuan sa GMA and ABS-CBN. Marami ding artista sa loob ng church. Madalas tayo yung mga artista, nagkukunwari tayo sa Diyos na kaya nating mabuhay sa sariling lakas natin. Pero have you ever found out those moments na nagtiwala tayo sa sarili nating lakas? Yun yung mga moments that we always fail. Dahil hindi natin kayang mabuhay dito sa ganang lakas natin talento o abilidad kulang na kulang tayo, hindi tayo sapat. Amen po ba doon? Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos, hayaan nating ibaba ng Diyos ang anumang kaisipan na nagmamataas laban sa Kanya. Anong sabi ng Romans 12 verse 2? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging bagong tao. Amen? Hindi na yung tayo dati. Kayo po ba? Are you grateful na binago na kayo ng ating Panginoon o mas gusto niyong balikan yung dati? Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Diyos ko, Lord, talaga namang salamat sa Panginoon dahil binago niya tayo. Amen po ba doon? Amen. Kalooban ng Diyos na tayo ay magbago at ang number one na gustong baguhin ng Diyos ay ang ating isipan sa pamamagitan ng pagbabago dito. Changing the way you think. Sabi ng Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because He trusts in you. Lahat ng mga tao na nananatili sa presensya ng ating Panginoon, sila lang ang nagkakaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan is something that money cannot buy. Amen? Ang kapayapaan is something that trouble cannot buy. Ang makapagbibigay lang nito ay ang ating Panginoong Jesus at nakukuha lang natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pananatili sa Kanyang presensya. John 8:44, when the devil lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Lagi niyo pong tatandaan. Kapag may tinatanim na negative emotion, thoughts ang kaaway sa ating mga isipan, siya ay sinungaling. At wala siyang sasabihin
katotohanan kahit kailanman dahil He is a father of lies. Sabi po dito, our transformation starts in our mind because that's where the war is raging. Dito kasi. Dito nagsisimula. Dito nabubuo, dito napoproseso ang digmaan sa ating mga isipan. Kaya dyan tayo madalas tinatalo ng kaaway. Pero naniniwala po ako ang JL Santa Maria people ay matatagumpay na. Amen? Amen. Pag-usapan po natin, ano ba yung causes ng pagkakaroon ng darkness of the mind? 4 lang po yan. Unhealed wounds and trauma, lies of the enemy, unforgiveness, isolation from God's word and presence. Isa-isahin po natin para mas lalo po nating matutunan. Saglit lang po ito. Amen po ba doon? Kasi alam ko po na excited na kayo pumunta sa Inasal mamaya sa Burger King, sa Jollibee, sa Wendy's. Napaka-blessed ng Santa Maria, punong-puno na tayo ng mga establishments. So bilisan na po natin. Amen po ba doon? Number 1, the causes, bakit tayo nagkakaroon ng darkness in our mind is unhealed wounds and trauma. Ano ba yung unhealed wounds and trauma, Sister Eli? Ito po yung past pain. Everybody say, past pain that hasn't been surrendered to God becomes a mental and emotional stronghold, repeating pain through thoughts. Ang unhealed wounds and trauma, ito po yung mga nakaraang sakit na naranasan natin na hindi natin naisuko sa ating Panginoon. At ito daw yung nagiging dahilan para magkaroon tayo ng mental and emotional stronghold. Ano ba yung stronghold? A hold that is strong. Kaya nga siya tinawag na stronghold. Ito yung dahilan para hindi ka makakilos, hindi ka makapag-move forward kahit gustuin mo dahil nga ikay nakakadena. Amen po ba doon? At ang ginagawa nito, pinapaulit-ulit nito yung sakit sa ating mga isipan. Again, we have to seek the Holy Spirit para i-reveal sa ating mga buhay ano pa ba yung parte ng buhay natin na still unhealed. Alam niyo po, hindi naman po siguro lingid sa inyong harapan na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon for God's glory. One time po, nagkaroon ako ng dream. Isa po yan sa mga gifts na binigay sa akin ng ating Diyos. Dreams and vision. Sa panaginip ko po, may ginagawa daw akong sasakyan. Parang nagre-represent yun siguro sa ministry o sa trabaho na ginagawa ko. Tuloy-tuloy lang yun na ginagawa ko. And every time daw napupunta ako doon, magkukumpuni ako, babalik ako. Every time na babalik ako, nalalaslasan yung paa ko. Ito. Nalalaslasan yung paa ko ganon. Pero ako daw, tuloy-tuloy pa rin daw ako. Pupunta ako dito, pagpunta ko dito, malalaslasan ulit. Hanggang sa nakita ko sa panaginip ko na yung sugat sa paa ko ay sobrang lalim na. As in, open flesh na siya. At nararamdaman ko daw sa panaginip ko na nasasaktan na ako. Pero tuloy-tuloy pa rin daw yung ginagawa ko sa panaginip ko. Then the Holy Spirit impressed in my heart, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, you are not okay. Sabi ko sa Lord, Lord, anong hindi ako okay? Tuloy-tuloy naman ako sa paglilingkod Kita mo, I still evangelize people. I still preach the word of God. Nagtatrabaho naman ako tuloy-tuloy. Nabubuhay naman ako, kumakain naman ako. Anong hindi okay? Pinakita sa akin ng Panginoong Diyos na hindi pala ako okay. That I needed rest. Na ang ginagawa ko pala, ako po kasi mataas ang pain tolerance ko Alam niyo po yung napapaso na pala pero hindi ako napapaso. Ganun ako physically. At ganun din pala yung ginagawa ko spiritually. Akala ko okay ako dahil nagpapatuloy ako sa lahat ng mga ginagawa ko pero sa harapan pala ng Panginoon, hindi ako okay. Kailangan kong magpahinga at kailangan kong magpagaling. Again, mga kapatid, ang banal na spirito lang ang makapagsasabi sa atin. Ano-ano pa ba yung mga unhealed wounds sa ating mga buhay? Amen po ba doon? Kaya tanungin natin siya, baka mamaya may nangyari sa'yo nung kabataan mo. Sinabi sa'yo ng tatay mo, ng nanay mo, masakit na salita, na nandun pa pala sa puso mo. Nakalimutan mo na, pero nandun pa pala sa puso mo. Na kailangan pala mga kapatid, hindi natin itulog lang yon, hindi lang natin idaan sa kabisihan. We need to surrender it to God pala. Kasi pag hindi natin ginawa yon, may pagpapala na dapat ay tinatanggap na natin na nabablock in the spiritual realm para hindi natin matanggap yon. Amen po ba? So yan yung number 1 na nagkakos para yung ating mga isipan ay magkaroon ng darkness o kadiliman. Unhealed wounds and trauma. Number 2, lies of the enemy.
The enemy whispers deceitful thoughts to keep you bound in fear, shame, and confusion. Yan naman yung palaging ginagawa ng kaaway eh. Maglalagay siya sa atin ng mga kaisipan na mapanlin lang. Kaya nga siya tinawag na deceitful para manatili tayong nakagapos. Ano yung isa sa mga example nito? You will never be free. Hindi ka makakaalis dyan sa kasalanan na yan. Hanggat ginagawa mo yan, dyan ka lang talaga. Hanggang mamatay ka, hingin ka ng tawad. Repent, hingin ng tawad, repent. Andyan ka na talaga, di ka makakaalis dyan. Alam mo kung bakit ka nagkakaroon ng problema at pagsubok? Kasi pinaparusahan ka ng Diyos dahil sa mga ginagawa mong hindi maganda. Yan yung isa sa mga lies of the enemy na kaya ka dumadanas ng pagsubok at problema ay dahil pinaparusahan ka ng ating Panginoon. You are not worth it. Hindi ka karapat-dapat. Huwag ka na umattend ng church, masusunog ka lang. Hindi ka karapat-dapat sa pagpapatawad. God will never forgive you. Pag humingi ka ng tawad sa taong nasaktan mo, hindi ka niya mapapatawad. Ire-reject ka lang niya. You will always be stuck. Hanggang dyan ka na lang, you can never move forward. Di ka makakaalis sa sitwasyon na yan. Hanggang mabuhay ka, hanggang mamatay ka, magre-renta ka lang ng bahay. Di ka magkakaroon ng sariling bahay. Di ka magkakaroon ng sariling sasakyan. Hindi ka magkakaroon ng business. Those are the lies of the enemy na dapat hindi natin pinakikinggan. Amen po ba doon? Dahil ikaw, sabi ng 1 John 1:9, if you ask for forgiveness, God is faithful. Napatawarin tayo. At kapag pinatawad tayo ng Diyos, totoo po yun. Huwag mo nang balikan. Yung mga nagdaan mong mga kasalanan dahil ikaw ay pinatawad na talaga ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Alam niyo po, nalulungkot ako. Meron akong kaibigan, Christian, nung kabataan days ko po. Tuloy-tuloy kami, naglilingkod kami sa Panginoon. Umalis siya sa Lord. Alam niyo po yung dahilan kung ba't siya umalis sa Lord? Dahil sabi niya, hindi daw siya karapat-dapat maglingkod sa Diyos dahil siya daw ay makasalanan. Kasi nungalingan po yun, wala sa kaaway. Kasi nga po, pag humingi ka na ng tawad sa Diyos, pinatawad ka na niya. At ang Diyos hindi kagaya ng tao na ibabalik yung ginawa mong kasalanan at kasamaan. Amen po ba doon? He totally forgets it. He totally deleted it in the memory of God. Ganun ang ating Diyos. Nakakalungkot isipin. Yung worker po na yon, kaibigan ko, co-Christian ko, wala na ngayon sa ating Panginoon. Bumalik na siya sa dati niyang pamumuhay. Dahil hindi niya matanggap na pinatawad siya at kaya siyang patawarin ng ating Panginoon. Nandyan po ba kayo? Kapatid, pare-parehas lang tayong may madilim na nakaraan. But the grace and mercy of the Lord ay sobra-sobra sa ating mga buhay. Tanggapin natin yon, amen. Embrace it. And kesa mapuno ka ng guilt and shame sa buhay mo, ba't hindi mo na lang siya paglingkuran? Naranasan mo, pinatawad ka na nga binigyan ka niya habag at biyaya Kaysa umalis ka ulit, paglingkuran mo na lang siya, suklian mo na lang yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Sabi po dito sa number 3, the causes ng darkness of the mind, unforgiveness. Holding on to offense or bitterness clutters the heart and mind with resentment. Delikado po kapag mayroong pang unforgiveness sa ating mga puso. Amen po ba? Alam niyo po, hindi maganda kapag nire-replay yung mga past hurts sa mga mag-asawa. Lagi po nangyayari yan Di ba? Napatawad na ni Mrs. Tapos nagkasala ulit si Mr. Ayan ka na naman Di ba ginawa mo rin sa akin yun noong 1979? Di ba paulit-ulit? Do not replay the mistakes. Amen? When you forget, when you forgive, di naman sinasabi na kalimutan, pero matuto at wag nang balik-balikan. Amen po ba doon? Alam niyo po, ako po, may mga kaibigan, most of my friends po ay mga lalaki, may asawa na po sila, may mga anak na po yung karamihan po sa kanila. Ang lagi po nilang payo sa akin, listen mga kababaihan na kapwa ko. Amen. Lagi po nilang pinapayo sa akin, pag ikaw nag-asawa, wag kang maging bungangera. Sinasabi po nila sa akin, kapag daw nagnanag na yung asawa nila, iniiwanan daw nila sa kwarto. Sabi ko, wag naman ganon. Sinasabihan nila ako, na wag kang magiging ganito, ganyan-ganyan, kasi hindi namin gusto yung mga lalaki. Amen po ba? Kaya naunawaan ko po yung mga tatay dyan, kami kaway sa mga tatay. Ako po ay panig sa inyo. Amen. Hindi kami magiging nagger, kasi ayaw nyo po yun, tama? Ayaw nyo pong binabalik yung kasalanang nagawa nyo po, tama? Pero po kapag humingi na tayo ng tawad sa ating Diyos o sa mga taong nasaktan natin, let's do our best with the help of God na hindi natin ulitin yung same mistake na yon, because kapag paulit-ulit, nag-iiwan yun ng sugat sa ating mga puso.
Amen po ba doon? Nakita ko na po yan sa aking buhay. Pagpaulit-ulit, nag-iiwan siya ng sugat hanggang sa makita mo, you are apart from one another. Malayo na pala kayo sa isa't isa. Number 4, isolation from God's Word. Distance from God's Word creates space for deception and emotional confusion. Kapag malayo ka sa salita ng Diyos, ito yung nagiging dahilan, ginagamit ng kaaway para mapuno ng kadiliman ng isipan mo. Kaya po dito tayo sa JL Santa Maria and the Extension Churches, si Pastora kay Pastora Abby, laging binibigyan din sa amin yung devotion. And ako po, I personally agree with that kasi hindi pwedeng naglilingkod ka sa Diyos nang hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. And even sa inyo po mga members, huwag niyong hayaan ang salita ng Diyos ay naririnig lang natin tuwing araw ng linggo. Dahil kapag ganun ang ginagawa natin, araw ng linggo ka lang matagumpay. And from Monday to Saturday, you are loser. Dahil tinatanggap mo lahat ng pana mula sa kaaway. Anong sabi ng Hosea 4:6? My people are being destroyed by lack of knowledge. Ang aking mga anak ko, sabi ng Diyos, talunan kasi hindi nila alam ang pangako ko. Hindi nila alam ang mga kasalanan na dapat nilang iwasan. Hindi nila alam yung mga warnings na binibigay ko sa salita ng Diyos. Alam niyo po, lahat ng kailangan natin sa buhay, mag-e-enter ka sa pag-aasawa, mag-aaral ka, hahanapin mo kung ano yung dapat na course mo, paano ka magiging mabuting tatay, nanay, mabuting anak. Lahat po yan nakasaad sa salita ng Diyos. Hindi man literal, pero lahat yan, all the concerns of people, of humanity, kung ikay may katanungan, hanapin mo sa salita ng ating Diyos. Tandaan niyo po, kung kailangan mo karunungan, go to the Word of God. Amen po ba doon? Amen. Sabi po dito, when you distance yourself from the light, darkness is what fills the void. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, napakagandang illustration. No word is equals to no light. No light is equals to confusion. Kapag wala ang salita ng Diyos, walang liwanag. Kapag walang liwanag, you will always be confused. Naranasan nyo na po ba sa buhay ninyo? Sometimes, hindi nyo alam, pupunta ba ako o hindi? Attend kaya ako ng church o next Sunday na lang? Sa kanan kaya ako o sa kaliwa? Naranasan niyo po ba yon? Yung you cannot decide. You are confused. Why? Walang liwanag. Because you don't read the Word of God. Ang liwanag, nagmumula lang po yan sa salita ng ating Diyos, hindi sa preacher. Hindi sa worship song. Amen? Minsan kasi pag matagal ng Kristyano, okay na sa kanila, worship song na lang sa buong maghapon. Di na sila nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Read God's words mga kapatid and you will be blessed. Roman numeral number 4, how to overcome the darkness of the mind, 5 lang po yan. Naunawaan po ba natin yung 4 na causes ng darkness of the mind? Amen? Amen. Pag-usapan po natin, paano ba natin ma-overcome yan? Number 1, renew your mind daily with God's truth. Philippians 4 verse 8, whatever is true, noble, right, pure, think about such things. Kapag may pumapasok sa isipan mo na, ayokong tumuloy dyan kasi may pangit naman na sinasabi sa akin yung kapwa ko. Naku, hindi ako mapapatawad niyan. Naku, kung ano-ano yung iniisip nila sa akin. Alam niyo po yung mga thoughts na ganon, ikaw lang naman nag-iisip nun eh. Kapag naiisip mo na pinag-uusapan ka ng ibang tao, di ka naman talaga pinag-uusapan ng tao. Amen po ba doon? Kapag iniisip mo na marami silang nasasabi sa'yo na panghuhusga, hindi naman talaga totoo yun. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano yung totoo, true, kung ano yung noble, karapat, dapat, tama at dalisay. Yun lang yung papasukin natin sa ating isipan. Kaya po ba yun ng JL Santa Maria? Amen? Amen. Ako na yung sumagot. Amen. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, ang isipan, from Ephesians 4 verse 23, ang isipan at attitude, nababago po yan sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Diyos. Kapag sinasabi sa iyo ng kaaway, ang pangit mo, panguka ang itim mo, i-quote mo yung salita ng ating Diyos. Sabi ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made by God. Again, kapag may isang task binigay sa iyo, hindi mo kaya. Quote the Word of God, Philippians 4:13, lahat ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kapag feeling mo malayo sa iyo ang Diyos, kapag feeling mo nananalangin ka pero walang nangyayari, lagi mong iisipin, Jeremiah 29:11, maganda ang plano sa akin ng Diyos, hindi para saktan ako, kundi para i-prosper ako. Amen?
Kaya magandang nagbabasa ng salita ng Diyos kasi yung mga negative thoughts, marirebattle mo ng salita ng ating Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, you are chosen. Amen? Sa dinami-dami ng mga tao sa buong mundo, parang, Nanay Michelle, parang 8 billion na ba ang tao sa buong mundo? Dito sa bansang Pilipinas, parang nasa 110 million na ata tayo. Biruin niyo po, sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, isa ka sa mga naunang makakilala sa Kanya. Isa ka sa mga naunang pinatawad niya, binigyan ng panibagong buhay. You are chosen, kapatid. Amen po ba doon? Iba ka sa mga tao na nasa sanlibutan. You are chosen. Ano pa? You are loved. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Marami ko ng beses kinestyon ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Pero maraming beses ko na rin po napatunahin na talagang mahal talaga ako ni Lord. Maraming beses ko na rin po tinry, questionin kung tunay ba talaga si God. Kasi naiisip ko, baka mamaya po, Lord, yung pinag-uusapan namin sa church, di naman talaga totoo, imahinasyon lang pala or kathang isip ng tao. Baka mamaya yung mga pinaniniwalaan namin, Lord, blah, blah, blah. Maraming beses ko na po tinry. Amen? But many times then, pinakita sa akin ng Diyos na tunay siya. Buhay siya. Amen? Hindi siya kathang isip, hindi siya imahinasyon. And mga kapatid, siguro po, ang panalangin ko po para sa buhay ng bawat isa sa atin, na makilala natin ang Diyos, hindi lang dahil pinipreach sa atin ito ng mga taong tumatayo dito sa pulpito, kundi makilala talaga natin ang Diyos by experience. Amen. Alam niyo po, kahit marami tayo dito, pero mamaya kapag tumayo tayo at sumamba sa Diyos, God can encounter us individually, personally, kahit marami tayo dito. Amen po ba? So mamaya kapag nag-worship tayo, ituon mo lang ang isipan mo sa ating Panginoong Diyos. Just close your eyes. Kapag hindi mo alam yung lyrics, just close your eyes. Flow with the worship, with the Spirit. Kasi itong worship and healing service na ito, hindi na ito mauulit. Yung gagawin ng Diyos na pagbababa ng kanyang presensya, mamaya, hindi na po yun mauulit. Yung klase ng special blessings na ibababa ng Diyos mamaya, hindi na po ito mauulit. So, wag nating hayaan na ma-miss out po natin. Amen po ba doon? Number 2, take every thought captive. Set your minds on things above, not on earthly things. Sabi po ng Colossians 3 verse 2. Kapag may pumasok na kaisipan sa ating isipan, i-interrogate po natin yan. Tanungin natin ang ating sarili. Ito bang kaisipan na ito? Galing ba ito sa Diyos? Kapag hindi yan galing sa Diyos, palayasin mo. Kick it out. Amen po ba doon? Kasi madalas may pumapasok sa isipan natin na pangit, hindi natin pinapalayas. Gawa yun ng kaaway eh. So dapat kapag naging aware ka na mali yung thought na yon, sabihin mo, get out in the name of Jesus. Palayasin po natin, amen po ba? Pinapalayas niyo po ba ang gawa at plano ng kaaway sa inyong buhay? Dapat pinapalayas yan, hindi po yan tinutulog na lang. Huwag kang matutulog na punong-puno yung isipan mo ng mabibigat na bagay. Amen po ba? Pinapalayas yan. Dahil galing po yan sa kaaway. Anong sabi po dito sa 2 Corinthians 10 verse 5? Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Number 3, bring your thoughts to the light. James 5 verse 16, confess your sins or your faults. Pray that you may be healed. Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, don't suffer in silence. Open up. Nandiyan po si Pastora Kay, nandiyan po si Pastora Abby. Kapag bigat ka na, lapit ka na sa pastor natin. Amen po ba doon? Huwag kang lumapit sa kung sino-sino. Lapit ka sa pastor mo. O kaya kayong dalawang mag-asawa, kung born again Christian na kayo at malalim ang asawa mo sa Panginoon, pag-usapan niyo yan. Amen po ba doon? Alam niyo po, may mga kasalanan na dapat i-confess para makalaya ka. Bakit? Kapag yung kasalanan na yan, ginagawa mo in secret, in darkness, walang nakakaalam, gagamitin niya ng kaaway pa ulit-ulit para hindi ka mawala dyan. Pero the moment kinonfess yan ng bibig mo, hiningi mo yan ng tawad sa ating Panginoon at pinag-pray ka ng pastor, you will be freed. Amen po ba doon? So mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, si Pastora Kay, Pastora Abby, hindi lang sila pastor sa pulpit. Amen po ba? Pastor po sila ng inyong mga buhay. At kapag kailangan ninyo ng kausap, ng mahihinga ng advice, lapit po kayo sa kanila. Amen po ba doon? Hindi lang sila, for the show. Amen? Talagang nilagay sila ng Panginoon sa buhay natin para gabayan tayo. Lagi niyo pong tatandaan, hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa.
we need people. Amen? We need our pastors. Number 4, invite the Holy Spirit to be the guardian of your mind. The Holy Spirit will teach you all things and will remind you of everything. Ang Holy Spirit po, yan ang ating filter. So huwag mo nga hayaan na mawawala ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Alam niyo po ba yung storya ni Saul at ni David? Si Saul po, dahil umalis siya sa presensya ng Diyos, dahil siya ay nag-disobey sa ating Panginoon, hindi siya nakakatulog. He was always tormented by the devil. Kaya ano pong gagawin ni Saul? Papatawag niya si David para tumugtog ng harp, tumugtog ng musika. At kapag tutugtog na si David ng musika kay Saul, doon palang mapapanatag si Saul, doon palang aalis ang mga masasamang espiritu. Lagi niyo pong tatandaan, kapag you are tormented na by the evil spirit, ibig sabihin po nun, wala ang Holy Spirit sa buhay natin. Kapag binabangungot ka, naranasan niyo na po yan, nasi-sleep paralysis ka, di ka makatulog, punong-puno isipin mo, ibig sabihin wala ang Holy Spirit sa'yo. Amen? Kapag natatagalan ka na sa preaching ko, hindi ka na makatagal dito. Ibig sabihin, walang Holy Spirit sa'yo because you are not interested eh. Always invite the Holy Spirit. Amen po ba sa ating mga buhay? Makapangyarihan po siya. And last, number 5, develop a habit of praise and gratitude. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. Praise breaks the cycle of mental oppression. Worship breaks chains. Kaya maganda po pala, kapag during praise and worship, talagang binibigay natin yung todong pagpupuri natin sa ating Panginoon dahil hindi natin alam mga kapatid, every time pala na tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos, may mga bagay sa buhay natin na hindi mula sa Kanya na sinisira niya. Amen po ba? May mga kadena sa ating mga buhay na sinisira ng Diyos every time we worship Him. So wag na wag po tayo mag-worship na hindi nanggagaling sa ating mga puso. And let's always be grateful sa ating Panginoon. Kapag pala ikaw ay nagpupuri sa ating Diyos, yan pala ay pruweba na ikaw ay grateful sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ba, kapag ikaw ay grateful sa harapan ng ating Panginoon, mas lalo pang padadamihin ng Diyos ang pagpapala na ibibigay niya sa'yo. Pero kung lagi kang nakatingin sa kulang sa buhay mo, di pa ako nakakasakay ng eroplano, ito na naman yung ulam namin, Jollibee na naman. Pag lagi ka nakatingin sa kakulangan sa buhay mo, hindi ka mapagpapala. At sinasabi mo sa Diyos na, Lord, di ka pa sapat. Kasi kulang pa yung nararanasan ko. Ito lang eh. Amen? Pero kapag ikaw, again, mapagpasalamat sa harapan ng ating Panginoon, you always rejoice in Him. Ano man ang bigat sa ating mga puso, papalitan niya ng Diyos ng pananampalataya. Sabi po dito, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian ang nais ng Diyos na maranasan natin. Galak, amen, hindi luha, hindi pighati. Sabi po dito sa ating application, how to walk in mental freedom. Mabilis lang po. Mag-declare daw tayo ng salita ng ating Diyos. And sabi din dito, ng author po ng teaching na ito ay, minsan din daw, makakatulong din daw kapag nag-social media fast tayo, amen. Naranasan niyo po ba after niyo mag-Facebook, stress na stress kayo sa buhay ninyo? So may mga moments din pala na nakakatulong na alis muna tayo sa mga toxic media. Toxic people, yung mga marites, yung pag kinausap mo, lagi na lang negative, pag kinausap mo, lagi na lang walang pera. Alis tayo sa kanila, mga kapatid, amen po ba? Toxic people. Lumayo tayo sa kanila. Kasi hindi sila makakatulong para lumago tayo bilang mga Kristiyano. And use praise as a weapon against heaviness. And for our conclusion, di ba po, tapos na tayo. Sabi po dito, light always win. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, that the one who is in us is always greater than the one who is in the world. Amen po ba doon? Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, nade-depress ka, nalulungkot ka, lagi mong tatandaan ang sinasabi ng 1 John 4:4. Si Kristo na nasa loob ko, mas makapangyarihan kesa sa mga bagay na nasa mundong ito, kesa sa mga evil spirit, kesa sa mga demonyo na gusto ay maging talunan ako bilang Kristiyano. Amen po ba doon? Amen. Kaya po sa ating pinag-aralan, naging aware na tayo sa tactics of the enemy, naging aware din tayo sa mga dapat nating gawin para tayo ay maging victorious. I-apply po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba doon? Sa oras pong ito, maaari ko po bang anyayahan ng bawat isa na tumayo?
tayo ay aawit ng pagsamba sa Kanya. Sino po ditong excited sumamba sa ating Diyos? Taas ang dalawang kamay. Amen. Aawit tayo ng pagsamba sa ating Diyos. And again, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. I can feel the presence of the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. As you worship Him truthfully this morning, kapatid, again, may mga chains, may mga, ano Tagalog ng chains? May mga kadena na lumalagpak, nahuhulog sa ating mga buhay. Amen po ba doon? At ginagawa tayong mapagtagumpay ng ating Panginoon. Ang aawitin po natin ay throne of praise. Tayo ay bubuo ng trono ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Pwede ba nating ipakita yung lyrics, yung chorus sa ating congregation? Alam nyo na po siguro itong awitin na ito. Napakaganda po. Pakita natin. Ano ba yung... Hintayin natin. Ang sabi po dun sa lyrics ay, Jesus, we lift you on our praises. Lagi po nating tatandaan ang tinataas natin sa ating pagsamba, pagpupuri ay si... Sabihin niyo po, I see Jesus. So every eye can see your face, your power and grace, behold you as you really are. Ang Diyos natin mapagmahal, mapagkalinga. Diyos na mabiyaya, nagpapatawad, nagbibigay ng habag. Ano po yung next doon? So every eye can see your face, your power and grace, behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Hayaan natin sa umagang ito, walang maging mas makinang, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Our worship is for you alone. Sa iyo lang, O Diyos, ang aming pagsamba. We build you this throne of praise. Are you ready to worship God, church? Pwede ba tayong yumuko at pumikit sa oras na ito? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, anumang hadlang para hindi kami lubusang makasamba sa iyo sa umagang ito, ito'y sinisira namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Let the spirit of worship be upon this place. Let the power of the Holy Ghost be upon this place. Lead us, O God, into worshiping you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. You as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. As long as I have breath, as long as I have breath, I'll find a way to say that I love you. Everything may change, everything may change, and the world may pass away. I still love you. With every song we sing, with every song we sing, with every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Diyos. Brighter than
ating kamay sa huling pagkakataon. Let's give our best worship to Jesus. Oh, hallelujah. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. Oh, Jesus! Jesus! We worship you, we give you praise. At sa oras na ito na kami umaawit, ang mga gapos sa buhay namin ay unti-unting naglalaglagan at nasisira. Lord, free us! Palayain mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kaisipan na hindi nagmumula sa iyo. Father God in heaven, kung meron man dito sa kalagitnaan namin, kung meron mang mga nanonood sa Facebook Live, sa YouTube, na nakakaranas ng depression, anxiety, fear, loneliness, I command it now to bow down in the name of Jesus. Palayain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lahat ng gawa at plano ng kaaway sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating ulunan? At may buong pananampalataya, Panginoon, pinalilinis namin ng iyong banal na dugo ang mga isipan na ito. Hindi namin pinahihintulutan ng anumang kaisipan, thoughts na mula sa kaaway na mag-meditate sa isipan na ito in the name of Jesus. The only thoughts, the only things that we allow to enter this mind ay mga kaisipan, ideya na nagmumula lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. Simula sa araw na ito, O Diyos, lahat lamang ng totoo, lahat lamang ng karapat-dapat, tama at dalisay, ito lang, Panginoon, ang pinahihintulutan namin pumasok sa isipan na ito in the mighty, mighty name of Jesus. Sa oras na ito, Lord, by the blood of Jesus, this mind is healed. By the blood of Jesus, this mind is healed. And by the blood of Jesus, this mind is healed. Pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso? Panginoon, ang dalangin namin, anumang unhealed wounds, trauma, anumang unforgiveness ang meron pa sa pusong ito, isinusuko po namin ito sa iyo, O Diyos. We ask for your healing touch to be upon this heart. And we ask you, Lord, to help us na mapatawad namin ang mga taong nagkasala at nakasakit sa amin. Lord, those people who've hurt us, we release them unto you. We forgive them in Jesus' name. In Jesus' name, we forgive them. Kahit mahirap, Lord, pinapatawad na po namin sila. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag kami nagpatawad, dito lang kami talagang magiging malaya. Pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa presensya ng ating Panginoon sa oras na ito? Lord, nakikita niyo po ang iyong mga anak. We are chosen, we are loved. We are victorious, we are more than conquerors. We can do all things through Jesus who gives us strength. Your plans for us is to prosper us, not to harm us. Lord, hindi kami mamamatay ng mahirap. Hindi kami mamamatay ng may utang, O Diyos. You will help us to overcome those struggles, those problems, Lord. Tinapos mo na. Sinolusyonan mo na. Binigyan mo na kami, Panginoon, ng tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Even those relationships, Lord God,
Right now, we declared na healed na po yun. Restored na po yun sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we pray for this church. Bind us with your love that cannot be broken. At simula, Panginoon, sa araw na ito, magiging Word of God addict na po kami, O Diyos. Magsimula, mamaya pag-uwi namin, bukas Lunes hanggang Sabado hanggang Linggo, bubulay-bulayin namin ang iyong salita. Hindi namin nahayaan na lumipas ang isang araw na hindi kami nakakapagbasa ng iyong salita dahil ito ang magbibigay liwanag sa aming mga isipan at sa aming mga buhay. Lord, thank you so much for your healing. Thank you so much, Jesus, for your deliverance. Lahat kami, Panginoon, sa lugar na ito, kami malaya na sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hindi lang kami malaya, kaming lahat ay pinagpala na. Kaming lahat ay magaling na. Kaming lahat, Panginoon, ay yayaman sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. We are victorious in the mighty name of Jesus. At ang aming panalangin at deklarasyon, O Diyos, hanggang sa muli mong pagbabalik sa mundong ito, matatagpuan niyo po kami na tapat, na nagmamahal at naglilingkod sa iyo. Lord, cover us with your blood. And the blessings that we receive today, cover it with your blood, Lord, in Jesus' name. Hanggang sa pag-uwi namin sa bahay namin, O Diyos, bit-bit baon namin ang mga pagpapalang tinanggap namin sa araw na ito. At hindi ito mananakaw, makukuha ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. Minsan pa ang aming mga buhay ay sa iyo lamang. Pwede po ba nating sabihin ng malakas, Jesus is Lord over my mind. Jesus is Lord over my mind. Jesus is Lord over my heart. Jesus is Lord over my heart. Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my family. And Jesus is Lord over my church. Jesus is Lord over In my Jesus' church. name,